Tumili ang Echo of Kuririn at nang makita ito ay nina si Kiyomi. Itinaas ng monster ang ulo nito at may kung anong kumikinang sa lalamunan nito. Naalarma si Kiyomi nang makita ito. Nagbuga ang monster ng purple magic at agad na umiwas si Kiyomi kasama ang kanyang kasama. Natamba sila sa lupa, at nakita ni Kiyomi na kinalawang ang espada ng lalaki. Napagtanto niya na ang Echo of Kuririn ay nagde-deteriorate dahil sa panahon. Naghanda ang monster para sa isa pang attack. Alam ni Kiyomi na delikado para sa kanila ang matamaan, kaya agad niyang hinayla ang lalaki para makahanap ng mapagtataguan. Alam ng lalaki na pabigat lang siya, kaya sinabihan niya si Kiyomi na iwan na siya. Hindi ba babalik ka pa para uminom ng masarap na sake? Sabi ni Kiyomi. Hindi nakapagsalita ang lalaki dahil hindi siya makapaniwalang hindi siya hahayaan ni Kiyomi na mamatay sa pagkakataong ito. Nagbuga ulit ang monster ng apoy at inatake sila. Nakatakbo palayo si Kiyomi kasama ang lalaki. Sinasabi sa kanya ng lalaki na dapat silang bumalik ng magkasama at uminom ng pinakamasarap na sake. Sinabi naman ni Kiyomi sa lalaki na hindi niya pwede dahil underage pa siya. Nang makalayo sila sa monster, binitawan ni Kiyomi ang lalaki at itinutok ang kanyang espada sa monster. Sinabihan siya ng lalaki na huwag maging reckless, pero hindi sumagot si Kiyomi. Nakalaban na siya ng mga enemies na gumagamit ng breath attacks, kaya kumpiyansa siya na kaya niya rin sa pagkakataong ito. Umiindayog ang monster habang nakatitig sa kanya. Sabi ng monster, nagtataka raw siya kung mananalo ba si Kiyomi laban sa kanya. Biglang sumugod ang monster kay Kiyomi at nagpanik si Kiyomi. Mabuti na lang at nakaiwas siya, pero nagkaroon pa rin siya ng galos sa mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at inatake ang monster, pero tumalbog lang ang kanyang espada. Nanginginig ang kanyang kamay at nakumpirma niya na ang ganitong klaseng monster ay talagang napakatigas. Nakakasilaw ang bibig ng monster matapos magpakawala ng attack. Naniniwala si Kiyomi na ang monster na ito ay isang dragon type dahil sa hitsura at kakayahan nito. Nakatitig siya rito at napansin na hindi nito kailanman napapaso ang sarili nitong lalamunan gamit ang breath nito. Naniniwala rin siya na ang bagay na kumikinang sa base ng lalamunan nito ay isang magic point, at naglalabas ito ng nakaimbak na magic gamit ang breath nito dahil doon nanggagaling ang magic. Plano ni Kiyomi na i-target ito gamit ang kanyang espada. Agad niyang i-inactivate ang body enhancement at nag-cast ng isang soaring sky dance sword. Ang attack niya ay papunta na sa monster. Magkakast sana ang monster ng isa pang magic blow, pero tinamaan ito ng attack ni Kiyomi. Umiiyak sa sakit ang monster. Tinanong nito kung talo na ba siya. Kasabay nito, alam ni Kiyomi na nangangailangan ng napakalaking magic para magpakawala ng ganoong breath. Ngayong naubos na ng monster ang lahat ng resources nito, naniniwala siyang oras na para umatake siya. Itinaas niya ang kanyang espada at inatake ang katawan ng monster. Sa isang tama lang, ang katawan ng monster kung saan tumama ang espada ay nag-crack. Tinamaan niya ito ulit hanggang sa mabasag ito. Nang tuluyan na niyang mabasag ang matigas na bahagi ng katawan ng monster, inayon niya ulit ang kanyang weapon, tina-target ang inner part. Matapos itong atakihin, nasaktan na rin sa wakas ang monster at tumalsik ang dugo nito. Umaalulong sa sakit ang monster, at nagulat si Kiyomi nang marealize na inayon ng monster ang buntot nito at inatake siya. Hindi siya nakaiwas sa attack na iyon kaya tumalsik siya at bumagsak sa lupa. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa sakit, tapos nakita niyang sumusugod sa kanya ang monster. Naalarma si Kiyomi, iniisip na wala na siyang magagawa ngayon. Sa gulat niya, sumugod ang lalaki patungo sa monster at hinarangan ito gamit lang ang isang low-level shield. Tumayo si Kiyomi habang itinataboy ng lalaki ang monster. Tinanong siya ng lalaki kung okay lang siya at sinabing ang pag-block sa monster lang ang kaya niyang gawin. Nagulat si Kiyomi na makakita ng taong handang tumulong sa kanya sa halip na tumakbo at iligtas ang sariling buhay. Ngumiti siya at sinabing sapat na ang tulong na ito para sa kanya. Bigla na lang natamba sa lupa ang monster. Nagulat ang lalaki at tinanong si Kiyomi kung anong nangyari. Ayon kay Kiyomi, isa itong poison grant, natutunan niya ito mula sa hobgoblin na nakaharap nila kanina. Ang monster sa oras na ito ay nanginginig sa matinding sakit. Naglakad si Kiyomi patungo rito, inayon ang kanyang espada, at sa wakas ay tinapos ang buhay nito.
Matapos itong ma-eliminate, nakatanggap siya ng notification na naka-absorb siya ng defense point. Nag-level up din siya sa level 7. Bumagsak ang ulo ng monster sa lupa, at kasama nito ang system window na nagdedeklarang na kumpleto ni Kyumi ang emergency quest. Ang reward ay naibigay na, isang adventurer's key. Tinitigan niya ang Echo of Kuririn, iniisip na maglalaban silang muli sa susunod. Kasabay nito, nasaksihan ng lalaki ang lumitaw na system window. Tinanong niya si Kyumi ako, pero hindi sumagot si Kyumi at pinunasan lang ang dugo sa kanyang espada. Naintindihan ko. Pasensya na sa pagtatanong ng kung ano-ano sa aking tagapagligtas. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako popular sa mga babae, sabi ng lalaki dahil pinili niyang intindihin ang privacy ni Kyumi. Umakbay siya sa balikat ni Kyumi habang tumatawa, at palihim namang tumawa si Kyumi dahil ito ang unang pagkakataon na may nakipagkaibigan sa kanya. May mga taong dumating, at kasabay nito, nawala na ang kadiliman sa area. Kayo ba ang gumawa nito? Tanong ng isang lalaki, at itinuro naman siya ng kasama ni Kyumi at sinabing dahil ito sa kanya. Ginamit ng lalaki ang kanyang watch at nahanap ang impormasyon ni Kyumi. Matapos malaman ang identity ni Kyumi, ipinahayag niya na laging tatandaan ang pangalan ni Kyumi. Sinabi niya na ang overflow ay nawala na at ang gate ay nag-stabilize na. Tinanong niya si Kyumi kung alam niya ang tungkol dito, at dahil mahihirapan si Kyumi na manahimik sa sitwasyong ito, nagpa siyang sabihin ang totoo. Ayon sa kanya, bumalik sa normal ang gate matapos matalo ang dragon. Ang overflow ay itinuturing na natural disaster, pero paano kung hindi pala talaga? Tanong ng lalaking may salamin. Sinabi ni Kyumi na ang masasagot lang niya ay ang nakita niya mismo. Hinayla niya ang kanyang kasama at naglakad palayo, iniwan ang mga lalaki. Tinanong ng lalaking may tel ang nakatikip sa mga mata kung ayos lang ba na hayaan na lang si Kyumi at ang isa pang lalaki na umalis. Iminungkahi niya na kukuha siya ng impormasyon mula sa dalawang lalaking iyon, pero gusto niya rin ng reward kapag natapos na. Pero tumingin ang lalaking may salamin sa kanyang watch at sinabing hindi na kailangan. Sinabi niya na gusto niyang makipag-ugnayan ng maayos kay Kyumi. Habang tinitignan ng iba pang impormasyon tungkol kay Kyumi, nalaman niya na may sakit na nakababatang kapatid si Kyumi. Lumabas na ang taong kasama niya ay isang higher class adventurer, at napagtanto nila na nagpaplano siyang akitin si Kyumi gamit ang pera. Sinabi ng lalaki na mas mabuti kung mas marami ang puwersa. Inaasahan niya ang isang malaking laban na mangyayari, at ang plano sa isip niya ay gamitin si Kyumi bilang kanilang trump card. Tinawagan niya ang isang tao para sabihing pinaplano niyang isama ito sa kanilang mga plano. Ang tinawagan niya ay si Babazono Akira. Sumagot si Akira, inaasahan kita, Babazono K. Kinabukasan, naghanda si Kyumi ng ilang gamit at inilagay ang mga ito sa loob ng bag dahil pinaplano niyang gamitin ang kanyang adventurer's key at maghanap ng mas marami pang moon magic stones. Habang naghahanda, nag-beep ang kanyang phone dahil nakatanggap siya ng email. Agad niya itong binuksan, at sa kabutihang palad ay nakatanggap siya ng magandang balita. Nakasaad sa email na na-promote siya bilang isang D-class adventurer dahil sa kanyang mga huling achievements. Masaya si Kyumi sa katotohanang na-promote siya, plus level up sa level 7, na nangangahulugang maayos ang kanyang pag-unlad. Nag-beep ulit ang kanyang phone, mensahe ito mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Nako. Nagpadala si Nako ng link at sinabing sikat na siya. Nagtataka si Kyumi kung ito ba ay isang bagong article, at nang buksan niya ito, lumabas na ito pala ay ang spotlight sa mga rookie adventurers. Isa siya rito at nabanggit sa article na siya ay classless. Nabanggit din si Miami sa article, ang Infinite Healer. Nagpadala si Nako ng isa pang message kay Kyumi na nagtatanong kung talaga bang classless siya. Sumagot si Kyumi na hindi lang siya basta classless dahil may valid reason siya sa pagiging ganoon. Matapos ihanda ang lahat, dinala niya ito at kinuha ang kanyang adventurer's key, ang reward na nakuha niya sa huling quest. Nang i-activate niya ang key, may lumitaw na caution, nag-i-inform sa kanya na ang key ay para sa mga high-class adventurers at ang level niya ay baka hindi sapat. Tinanong siya ng system kung gusto pa rin niyang gamitin ito. Nag-isip siya saglit, pero sa huli, sumagot siya ng yes. Sinabi ng system sa kanya na maganda ang pinili niya at malugod siyang tinatanggap.
May lumitaw na portal at agad siyang nahigop sa loob, mukhang natunaw siya. Nang makapasok na siya sa wakas, nakakita siya ng isang syudad, pagkatapos ay natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa isang pasilyo kung saan maraming armored knights ang nakatayo. Tinitigan niya ang lalaki sa harap, isa itong lalaki na nakaupo sa isang trono, at ayon sa system, nasa isang A-rank dungeon na siya, ang mundo ng mga elves. Nalito si Kiyomi nang makakita ng trono dahil ang inaasahan niya ay ang lugar na ito ay dapat dungeon na puno ng monsters. Ikaw, ang ginabayan ng kalooban ng mga Diyos, anong pangalan mo? Tanong ng hari ng mga elves. Sa sandaling ito, ipinagpalagay ni Kiyomi na baka isa itong quest. Sumagot siya na siya si Kiyomiki na naparito para maghanap ng Moon Magic Stone. Naniniwala ang hari na pinaplano ni Kiyomiki na gamitin ang Magic Stone para gamutin ang Magic Vortex. Napatalon si Kiyomi, at sinabi ng hari na maaari siyang maghanda ng isang alchemist para kay Kiyomi. Gayunpaman, ang Moon Magic Stone ay mahalagang resource din para sa kanila. Gusto mo akong gumawa ng isang bagay na ridiculous, tama? Sabi ni Kiyomi, pero sinabi lang ng hari na isa siyang matalinong tao. Idinagdag din ng hari na mukhang nagpadala ang mga Diyos ng isang mahusay na adventurer, pero dumating ang kanyang subordinate at ini-report na ang kanilang visitor na si Kiyomi ay classless. Nagulat ang hari nang marinig ito at hindi sinasadyang napalakas ang boses, na naging dahilan para maalarma ang mga knights in armor. Tinanong ng hari ang kanyang subordinate kung may pagkakamali ba sa assessment, pero bago pa makasagot ang subordinate, nagtanong si Kiyomi kung may problema ba. Agad na sumagot ang hari ng, no, naniniwalang ang kalooban ng mga Diyos ay hindi kailanman nagkakamali. Itinuro niya ang kanyang hintuturo sa lupa at ipinahayag kay Kiyomi na ang kanyang task ay makipag-duel sa Great Sinner. Ayon sa hari ng mga elf, ang krimen ng Great Sinner ay ang pagpatay sa sarili nitong mga kalahi. Hindi ito inaasahan ng kanyang mga kalahi, at tinanong pa siya ng isang elf kung bakit niya pinapatay ang lahat, pero sumagot ang Great Sinner na wala siyang dahilan. Buong pagmamalaki niyang idinagdag na ginamit niya lang ang kanyang kapangyarihan dahil taglay niya ito. Habang sinasabi ang mga salitang iyon, i-inactivate niya ang kanyang magic power. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw kasama ang mga lightning strike. Inayon niya ang kanyang mga kamay, patuloy na inaatake ang kanyang mga kalahi ng walang awa. Ang pagpatay sa ating kalahi ay mahigpit na ipinagbabawal. Iyan ay sagradong batas ng mga elves, sabi ng hari ng mga elves. Tinanong siya ni Kiyomi kung iyon ba ang pangunahing dahilan kung bakit siya, na isang outsider, ay tinawag. Sumagot ang hari ng yes, at nangako ng karapat-dapat na reward para kay Kiyomi kung tatanggapin niya ang mission. Ngumiti si Kiyomi sa kanya at sinabing may deal na sila. Inabot niya ang kanyang kamay at naglakad patungo sa hari ng mga elf. Tumayo ang hari ng mga elf, pero nag-aalinlangan ang kanyang subordinate na pagkatiwalaan si Kiyomi dahil lang sa pagiging classless nito. Pero hindi nakinig ang hari ng mga elf sa kanyang subordinate. Tinanggap niya ang kamay ni Kiyomi at sinabihan ito na ang duel ay gaganapin bukas. Hanggang sa oras na iyon, malaya siyang mag-explore sa city. Nagulat si Kiyomi nang marinig ito dahil hindi niya akalaing makakakita siya ng dungeon na katulad nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at agad na ginamit ang kanyang oras sa pag-explore sa mundo ng mga elf. Sa city, may isang babaeng elf na nag-offer na i-guide siya. Sinundan ni Kiyomi ang babae at tinanong kung ang lugar na ito ay talaga bang isang dungeon. Sumagot ang babae ng yes, at sinabing espesyal ang lugar na ito. Ayon sa kanya, 10 taon na ang nakalipas mula nang may isang outsider na pumunta sa lugar na ito. Interesadong marinig ni Kiyomi ang nangyari sa unang taong pumunta rito bago siya, kaya tinanong niya ang babaeng elf. Nakangiti ang babae habang sumasagot na ang taong iyon ay namatay na. Natakot si Kiyomi, at iniisip niya na casual lang na nagsasalita ang babaeng elf ng mga nakakatakot na bagay. Ipinagpatuloy nila ang pag-explore sa syudad at narating ang plaza. May mga elf sa area, at ipinagpalagay ng babae na baka may event na nangyayari. Inimbitahan ng babae si Kiyomi na lumapit para tignan, at sumang-ayon naman si Kiyomi. Ang nagho-host ng show ay nakiusap sa lahat na lumapit dahil magpapakita siya ng interesting magic. Nag-cross ng arm si Kiyomi habang nakatitig sa elf sa harap. Ang elf na ito ay nag-cast ng kanyang magic habang may sinasambit na mantra.
Lumabas na nagkakast siya ng isang fireball at inihagis ito paitaas. Pagkatapos ay ikinuyom ng elf ang kanyang kamao at sumabog ang fireball na parang fireworks. Humanga si Kiyomi dahil inamin niyang medyo powerful ito para sa isang fireball. Pagkatapos nyun, yumukod ang magician elf at sinabing isa itong magic na pansamantalang nag-e-enhance ng magic at skills ng isang tao. Sinabi rin ng babaeng elf na nagga-guide kay Kiyomi na ang magic na nakita niya lang ay kamakailan lang na-invent. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang nakakuha si Kiyomi ng bagong skill na ang tawag ay skill enhancement. Pumalakpak siya, iniisip na ang skill na ito ay napakagamit na skill. Kuntento rin siya na maganda ang simula niya sa dungeon na ito. Dumating ang gabi at nagpasya si Kiyomi na magpahinga. Nagpasalamat siya sa babaeng elf at sinabi sa kanya na gusto pa niyang makakita ng iba pa kung may oras siya. Oo, dapat mo talagang gawin yan kung mabubuhay ka bukas, sagot ng babae, pero nena si Kiyomi. Naglakad siya palayo habang kumakawi at pumunta sa kanyang area para magpahinga. Kinabukasan, tumuloy siya sa arena kung saan gaganapin ang duel. Nang nasa gitna na siya, nakita niya ang mga taong naghihintay na. Magsimula ang duel. Naghintay siya ng 1 minuto, tapos nakita na niya sa wakas ang isang papasok sa ring. Siyempre, ito ang Great Sinner. Ang Great Sinner ay may maskuladong katawan. Nakangiti siya habang nakatitig kay Kiyomi. Nakaramdam ng kaba si Kiyomi, iniisip na ang Great Sinner ay medyo iba sa narinig niya. Humahalaklak ang Great Sinner, alam na mapapalaya siya mula sa kulungan kung mapapatay niya si Kiyomi. I-inactivate niya ang kanyang magic power. Isang magic circle ang lumitaw habang sumisigaw siya ng isang Latin word na ang ibig sabihin ay external dawn. Lumabas ang lightning at kasabay nito ang ulan. Dumilim din ang langit at nagngit-ngit ang mga ngipin ni Kiyomi sa inis dahil alam niyang binago ng Great Sinner ang panahon. Ang festival ay dapat engrandi. Ang grand magic ay nagiging sustansya para sa pag-unlad nito, sambit ng Great Sinner.